Itong si Benny Abante, si Boy Dila, di ba? Well, Dela, hindi ka pa rin makakaupo. Abay, ang buong akala niya, siya ay makakaupo na bilang kongresista, miski siya ay natalo nitong si Joey Uy. Kung matatandaan niyo po, natalo siya bilang isang kongresista at ito naman po ay parusa ng taong bayan sa kanya dahil sa kanyang Boy Dilang ginagawa sa Kongreso, kung saan binaboy niya yung proseso ng Kongreso at ginawa niyang talagang instrumento para gipitin ang mga Duterte at kanilang mga aliado. Well, nakatikip po siya ng hagupit ng taong bayan. Pero si Boy Abante, si Boy Dila, abay umasa na siya'y makakaupo. Bakit? Kinuntsaba ata ang COMELEC. Kinuntsaba ang COMELEC at sinabi na hindi raw national born Filipino itong kalaban na si Joey Uy. Well, alam niyo po, sa ating saligang batas, dati-rati po, under the 1935 Constitution, dapat para ikaw maging national born Filipino, ang tatay mo ang dapat maging Filipino. Pero binago na po yan. Mula po, kung di po nagkakamera, 1973 Constitution. No? Ngayon po, kay tatay, kay nanay ay national born Filipino, sapat na po yan para ang isang Filipino ay maging national born Filipino. Sa kaso po ni Joey Uy, talaga naman po ang tatay niya ay naturalized Filipino, pero nanay niya ay natural born Filipino. At dahil ang nanay niya ay natural born Filipino, syempre siya ay natural born. Pero nakapagtataka po, bakit po ang second, yung parang second, anong tawag doon, division ng COMELEC ay nagdesisyon na babaliwalain ang kanyang Certificate of Proclamation dahil daw po di umano sa pagiging hindi natural born. Kasi sa saligang batas natin, hindi sapat na ikaw ay Pilipino. Kasi po pwede ka maging Pilipino through naturalization. Yung nag-a-apply ka no, sa hukuman o sa OSG. Kinakailangan talaga ang natural born ay meron kang dugong Pilipino. Kung ikaw ay, ang nanay mo o tatay mo ay Pilipino, whether or not married o hindi. Ang punto po is nakapagtataka kung bakit matapos maproklama si Uy, saka siya i-disqualify. Now, syempre, hindi maalis sa isipan ng tao na luto ito. Bakit? Kasi nga, napakatinding aliado na administrasyon itong si Boy Dila. At siguro dahil siya matinding kaaliado ng administrasyon, syempre, napabura, no? Yan po iniisip ng marami. Ako po, hindi ko maintindihan. Kung talagang pinakita naman ni ni Joey Uy na siya, ang nanay niya ay natural born Filipino, talagang wala pong kaduda-duda. Simple lang po yan. Sa mga abogado, alam namin yan na hindi kinakailangan na tatay lamang ang maging natural born Filipino. So nakapagtataka po yung desisyon na yan kung totoo naman na ang nanay niya ay natural born Filipino. Wala pong basihan. At saka bakit atat na maanal yung proclamation? Alam niyo po, iba ang eleksyon ng Kongreso. Bakit? Kasi hindi po gaya ng Senado na merong 12 naiiwan. Wala pong naiiwan na kongresista dito sa Pilipinas. Kada 3 taon, talagang nauubos ang kanilang termino. At kung hindi mapoproklima ang mga kongresista, wala tayong kongreso. Dahil nga po importante na magpatuloy ang gawain ng Kongreso, dahil ang pinaka-importanteng gawain nila pagdating ng Hulyo ay yung pantao ng budget, nakasaad sa ating Omnibus Election Code na wala talagang tinatawag na pre-proclamation controversy ang mga kongresista. Ibig sabihin, yung mga dayaan, hindi po pwedeng makonsidera yan. Basta tuloy-tuloy lang ang bilang ng boto at kung sino ang pinakamalaking boto,